Magandang morning, tanghali, or gabi sa inyong lahat. Ganang pagbulos. It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Diba? Nakaka-enjoy pag ganito eh. Pasensya na kung comics muna tayo At least napapasaya ko kayo Ganang pagbulos. Alright. Naniniwala ba kayo mga minamahal sa balitang to? Kapakita ko sa inyo nakikita nyo ba yan mga minamahal? More Pinoy's trust Sara Duterte, Tito Sotto, than Bongbong Marcos. Yan po yung sabi ng SWS survey. So, sa gitna ng impeachment trial, mga minamahal, sa gitna ng laging pagbabakasyon ni Vice President Sara Duterte, sa gitna ng kanyang paggawa ng mga fake news, diba? Sa gitna ng kanyang kawalan ng pakialam sa issue ng West Philippine Sea, sa kanyang pagpaprotekta nga po dito sa China, diba? Abay nakakuha pa si VP Sara Duterte ng mataas na satisfaction rating. Hindi pa nahiya yung SWS. Dapat ginawa nyo ng 99, diba? Mga minamahal, nahiya pa kayo dapat ginawa nyo ng 99. Kay Tito Sotto, maniniwala pa talaga ako na tumaas yung satisfaction rating niya. Actually, that was a mind conditioning. Ilalagay nila si Sotto, tapos babahiran nila ng pangalan ni Sara Duterte para masabing mas mukhang legit. Pero can you imagine, mga minamahal, paano nakakuha ng mataas sa satisfaction rating si Vice President Sara Duterte na always nasa bakasyon? Laging busy sa kakagawa ng fake news. 'Di ba? Wala siyang pakialam sa gobyerno, si PBBM lang yung nagtatrabaho. Pinoprotektahan niya palagi ang China. 'Di ba? Wala siyang pakialam sa issue ng West Philippine Sea. Palaging pabiktima. 'Di ba? Paano nakakuha ng mataas na ratings niyan? Mga minamahal. Satisfactory rating, satisfaction rating, always nagta-travel, nagwawaldas ng pera ng kaba ng bayan. Anong ginawa niya para magkaroon ng satisfaction yung mamamayang Pilipino sa kanyang ginagawang trabaho? Napaghalataan naman ata tong survey firm na to Ano to, when the price is right? Ganon ba yun, mga minamahal? Satisfied ata always ang SWS sa bayad siguro ni Vice President Sara Duterte. Baka ganon, o kung binayaran man. Diba? Nawawalan tuloy ng tiwala ang mamamayang Pilipino dito sa SWS survey Wala nang ginagawa, tapos taas yung rating. Saan siya i-rate? Sa pagiging maka-China? Baliktad ata utak na tong SWS na to, no? 'Di ba? Hindi nga nagtatrabaho, mataas yung ratings. Baka funded by China yung ibinayad. 'Di ba? Para dito sa mind conditioning na to. Paano kami maniniwala niyan? Wala nga ginawa ang VP At subject din siya sa mga survey ng impeachment, 'di ba? Tungkol nga po dito sa issue ng pagnanakaw. Tapos mataas yung rating. Saan ba ginawa yung survey na yan? Sa Davao lang ba? Katarantaduhan yung ratings na yan. Hindi nga nagtatrabaho, mataas yung satisfaction rating. Or baka naman DDS lang din yung nag-survey. Di ba? Wala ngang sense dito sa Pilipinas. Kahit naman natin sino, magugulat, di ba? Ano yung naging accomplishment niya? Wala nga siyang maibida wala nga siyang maibalandra kasi puro lang travel, puro lang gala sa ibang bansa. Pag tinanong, limitado lang yung sagot. Minsan pa nga walang masagot At hindi din naman sinabi dito kung ano yung basis ng kanyang rating.
Eh baka naman mataas yung kanyang rating dahil hindi siya nagtatrabaho. Yan naman ata yung basis ng tanong. Sa mga hindi nagtatrabaho na government official, gaano kataas ang ibibigay mo na satisfaction rating kay Sara Duterte? Eh, baka yun yung tanong, kaya mataas mga minamahal. Diba? Kino-question natin, anong ginawang basihan? Bakit nakakuha ng ganyan kataas na rating? Diba si Vice President Sara Duterte? Kahit nga ako kung out of 10, bibigyan ko siya ng 0. Diba mga minamahal? Panoodin natin tong balitang to. Taas na satisfaction rating, hindi naniniwala ang Malacanang na dumidistansya si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga kaalyado para hindi raw mapag-initan. Pero sa gitna ng panibagong impeachment complaints, ang busy pa rin ang may pinakamataas na satisfaction rating ayon sa SWS. Aniya sa frontline sa balita, si Brel Montalvo ng News 5 Mindanao. Kung saan matipid ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nang muling matanong sa tatlong impeachment complaints laban sa kanya. Naglabas na ba kami ng statement sa reaction? Naglabas na yung naglabas. Oo, naglabas na sila ng reaction. Binisita ng BC ang Hulo-Sulu at ang Zamboanga City para kumustahin ang mga naulila at survivor ng lumubog na ferry sa Basila noong Enero. Sa ngayon, nakatenga pa sa Kamara ang mga reklamo impeachment laban sa BC. Kaugnay naman sa umubog na kudita sa Senado, dumistansya raw muna ngayon si VP Sara sa mga kaalyado niyang senador. Wala naman ako nakakausap na senador sa term sharing. In fact, hindi ko na nga pinakausap yung mga senators. Kasi napapansin ko kapag merong kumakausap sa akin or tumutulong sa akin or kahit man lang nakakamiss pa sa akin ay binabanatan ng administrasyon. Pinakailan ng kaso, dinetreten, hinaharas. So, ang nangyayari sa akin ngayon ay hindi ako makikipag-usap sa mga tao para na lang maiwas sila sa init ng ulo ng administrasyon. Kwenta naman dyan ng Malacanang. Is another story telling a lie. Tandaan po natin, hindi natin malaman kung saan ba nanggagaling ang kanilang mga talent sa pag-i-spread ng mga fake news. So, sino ba talaga ang may kakayanan na gumawa ng karahasan? Sino ba ang nagbabanta ng buhay? So, sa kanyang mga statement, just tell it to the Marines. Sa kabila ng mga panibagong impeachment complaints, tumaas pa rin ang satisfaction rating ng Pangulo sa inilabas na datos ng SWS survey. Positive 28 ang net satisfaction rating ni VP Sara noong mga huling buwan ng 2025. 6 na puntos siyang mas mataas. Naniniwala kayo dyan? Ginawa ang survey noong November 24 hanggang 30 nitong nakaraang taon. Inilabas ito isang linggo matapos isa publiko ang satisfaction rating ni PBBM na negative 3. Bahagyang mas mataas kumpara sa negative 5 noong third quarter ng 2025. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, Julie Nakakapagtaka. Di ba, mga minamahal? Nagtatrabaho pa ba yan? Panay travel nga lang yan. Tapos bibigyan ng ganyang kataas sa rating. Sino pinagloloko ninyo, SWS? Hindi naman nata kami mga pinanganak kahapon, Di ba, mga minamahal? Tantado. Ginagawa tayong boba. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Alright. Pengi ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahal at nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Yun lamang at ingat mga kababayan. Kayo, anong masasabi nyo dito?